Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito ho ay nangangarap maging presidente. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakaabante kay Bibi Sara. Sinasabi ko na sa inyo katotohanan, magsasayang lang kayo ng effort, pera, pagod. Oo. Alamin natin mamaya kung ano yung usapin diyan. Kakulangan sa kuryente nilibiste. Naku, ano kaya ito? Mukhang kuryente na usapan ngayon, Senator Lacson Corneliskaya tinakot ang mga bata sa advance na pautang. Ha? Kailangan may pautang? Charter change, napapanahon na ba? Naku, kung yan ang iisipin mo, yung charter change, ha? Kaya takot na kayo sa 2028 dahil wala kayong matibay na ipanlalaban kay BP Sara, kaya gusto niyo ng charter chain. Para saan? Continuous ang pag-upo, only ang pag-upo, gano'n ba? Hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan. Diyos ko, tinatabla ka na nga, eh. Doon sa sinasabi niyong na persona non grata, tinatabla ka na. Oo, wala, eh, walang effect sa kaya panggulo. Ah, Hindi raw nila parang, hindi ko kakampihan 'yan, persona non grata na 'yan ng China, yung ambassador, 'di ba? Buti nga sa'yo, maepal ka kasi. Mag-aral ka muna ng pagka-abogado, tuta. Panghuhuli sa mga DDS na nagmo-motorcade sa Cebu, may kota. Naku, magkano kaya at ilan kaya ang kota? Eto, ngayon ho yung araw, February 2 kasi 'di ba yung first yung ano nila sa impeachment ni Bongit. Mamaya abangan natin. At sana maganda kasi kung makuha natin yung buong detalye 'no, kung kakampihan ba siya ng mga alagad niya o itatakwil na siya. Kasi naramdaman ng mga kongresista kung gaano kalakas si VP Sara, eh. Yung mga post ng mga congressman na may mga sariling pahina at yung mga kampi ni Bongit na may mga pahina. Nakita niyo tawa ng tao dun, yung mga smiley emoji, tinatawanan na lang sila. Saka huwag kayong maniniwala dito kay taga One Ball University siya, aminado naman siya, 'di ba? Saka mahirap 'pag hindi abogado. Alamin natin dito kay Virus, ano Sa meron? isang silid-aralan na ang sukatan ay output at hindi ingay, may estudyanteng laging handang magtala sa attendance ng ambisyon kahit kulang ang Ah, ipinapasang proyekto. Mataas ang kamay, mataas ang pangarap, pero kapag inilabas ang report card ng batas, tahimik na nagsasalita ang mga numero. Nilinaw kasi ni Senadora Risa Hontiveros na bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028, ngunit iginiit niyang mangyayari lamang ito kung siya ang pipiliin ng tinatawag na nagkakaisang oposisyon, Diyos ko isang po. pahayag na inilatag na may malinaw na kondisyon at pag-asa sa kolektibong pasya, habang iniiwasan ang tuwirang pag-angkin ng personal na ambisyon. Sa panayam ng DZXL News RMN Manila, Ah, sinabi ni Hontiveros na hindi umano sapat ang iisang kulay o grupo lamang at kinakailangang buuin muna ang pagkakaisa ng iba't ibang reform-minded at opposition forces. Hindi lang ang kakampings kundi ang buong hanay ng oposisyon, kasabay ng pahayag na sama-sama nilang pagtitimbangin kung sino ang pinakapopular, ah. Ngayon meron na silang, parang kompetisyon kung sino popular ngayon. Kung sino popular ba, yun ang ilalaban niyo kay VP Sara? Galingan niyo, galingan niyo gusto, magbato-batopic kayo kung sino ng laban. Kasi ngayon pa lang nagkakaroon na sila ng hindi magandang usapin dito, eh. Baka merong tumakbo ng presidente tapos masasapawan ito si Virus, yari na. Kasi merong nangangarap, alam niyo ba yung charter chain na sinusulong ni Tutasin? Baka gusto niyang 'pag nabago ang konstitusyon, sasabihin na lang nung namumuno, "O ikaw na vice president." Gano'n? Wow, hindi puwede. Hindi puwede yung pinpoint, ituturo kayo na lang bigla, hindi puwede. Gawin niyo, yung botohan. Mas maganda nga manual voting, eh. Wala na yung mga magic-magic na 'yan, eh. Manual voting is the best, para nakasunod pala yung taong bayan. Oo.
Kung kayo ho ay mag-aaway-away ngayon pa lang sa pagka-presidente, oo, ano pa titingin sa inyo ng mga tao? Mga ganid kayo sa puwesto, gano'n ba 'yun? Sabi ni Aling Ledesma. Relax lang kayo kasi kahit anong gawin niyo, walang makakatalo kay VP Sara. Sino man ay ipagtapat niyo. Kaya gumagawa na ng paraan sila, sa tiyatya. Bakit? Takot na sila, eh. Walang makakalaban kay VP Sara, walang makakatalo kay VP Sara. Kaya yung sinusulong nila na charter chain, isang taktika na 'yan para manatili sila sa puwesto, mga unggoy. Hindi kayo mananalo. malakas, at may tsansang manalo, na para bang ang sukatan ng liderato ay nakaangkla muna sa numero at kalkulasyon bago sa malinaw na direksyon. Dagdag pa niya, wala pa siyang inilulunsad na personal na kampanya at ang mga kumakalat na pahayag online na nagsasabing tiyak na siyang tatakbo ay maling interpretasyon ng kanyang sinabi. Alam naman namin karakas mo, te. Wag na wag na mag-deny. Oo, baka mamaya sabihin mo na naman, "Eh, joke-joke lang 'yun. Tatakbo talaga ako." 'Di ba? Si VP Sara nga sinabi na dahil yung ginigipit na siya, eh, 'di ba? Do'n kayo natakot ngayon. Sige survey tayo. Meron akong kilalang vlogger na isang nakapapanood ko. Ngayon pa lang umaabante na yung survey. Sa Batangas siya nagso-survey. Diyos ko po, tinambakan yung mga oo, mamaya. Hahanapin natin, magpapakita tayo ng survey. Talagang Duterte talaga ang mananaig at mananalo sa 2028. Senator Lacson, Curly Discaya, tinakot ang mambabatas sa advance na pautang. Ano kaya ito? Ano klaseng pananakot ito? Ah, kayo, kasi ito, nasimulan na ng charter chain, nasimulan na ng usapin ng mga impeachment. Yung mali-maletang pera, hanggang ngayon, parang wala na. Bigla na lang, shoo! Wala na. Wala na tayo sa usapang gano'n. Pansinin niyo, 'di ba? Uminit ang usapan, pinainit ang usapan sa charter chain. Pinainit ang usapan dito, saan? 'Di ba nagbabangayan sila kung sino magpe-presidente. Alamin nga natin ito. Ano kaya yung usapin dito kay Curly Discaya? Takot umano ng tinaguriang flood control king na si Curly Vizcaya ang ilang miyembro ng Kamara Ah, na isasama ang kanilang mga pangalan sa isang ledger. Yan daw ay kung hindi sila magbabayad ng utang mula sa advance payment ng nabulilyasong proyekto. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. nako, Sa isang ano 'to? radio interview, sinabi ni Lacson na aabot sa milyon-milyong piso ang hinihingi ng Diskaya Patriarch sa mga mambabatas para burahin ang kanilang pangalan sa listahan. Hindi rin daw ligtas ang mga DPWH official at regional directors na hinuhututan din ng aabot sa 30 to 40 million pesos. Anya, ang mga advance na ito ay kinuha ng mga kongresista habang nasa National Expenditure Program pa lamang ang proyekto Grabe at 'no? hindi natuloy nang pumutok ang flood control issue. Biro ni Lacson, dapat ay charge to experience na lang sa mga mambabatas ang proyektong hindi natuloy dahil sumugal sila na mapupunta sa kanila ang proyekto. Isipin niyo, hindi pa umuusad yung proyekto o nasa usapin pa lang, programa pa lang, meron ng advance payment. Diyos ko po, ang sarap. Ang sarap talaga. Dito tayo mapunta sa usapin ng tiyatya. Bakit gustong-gusto niyo ng tiyatya? Bakit? Natatakot na kayo na wala talagang tatalo kay BP Sara at walang ipantatapat kay BP Sara kahit sa amang kulay, mga bulangaw, mga pink langaw, mga pulangaw, wala na, eh. Dahil, basura na ang tingin ng taong bayan dito sa mga grupo na ito. Isipin niyo from 2022, binira ng binira si BP Sara. Si BP Sara naman, kahit anong bira sa kanila, relax lang, 'di ba? Sa dami ng sinampang mga kaso, ang daming 'di ba? Isipin niyo, ngayon, hinihintay lang namin ma-back to you kayo sa 2028.
Ngayon, charter chain naman ngayon. Dati ayaw mo yan eh. Diba? Ayaw mo yan. Parang ayoko ng charter chain ngayon. Parang gusto na ata eh. Utos ba yan? Talagang, nagtataka tayo. Yung bakit yung nag-uutos dito hindi lumulutang? Kahit interview lang. Ano? Alamin natin to. Pagtibayan ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ilang mambabatas ang naniniwalang napapanahon na ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Para sa ilang mambabatas, tila binago ang proseso sa impeachment kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagiging labag sa batas ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon kasi ng SC, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment meron ng sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan na ipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbotohan ng impeachment complaint. Giit ni Senate President Tito Soto, wala namang ganyang requirement sa konstitusyon. Kaya suportado raw niya ang charter change o chacha. What we can do Ikaw lang ang susuporta. Paano yung boss mo? Parang tinabla ka. Kasi sabi ng palasyo, hindi nila suportado yung charter chain. Baka ikaw lang nag-iisip niyan. Ang saklap pinagtatawanan ka na miski mga kaalyado mo. Oo, pinagtatawanan ka na. Balita nga namin, papalitan ka na sa pagka-SP. Ano saysay mo na naman? Kasi nung SP si Senator Chis Escudero, ito ay gustong-gusto maging SP. Ngayon naging SP ka na, puro kapalpa ka naman ang pinagagawa mo. Ngayon nagalit si Ate Aming siguro. Baka binulong na doon sa kapatid. Palpak naman yan eh. Siyempre kahit meron silang hindi magandang usapan, magkapatid pa rin yun. Oo, baka binulong ka na doon. Tanggalin mo na yan. Yan ang sisira sa atin, Sabi ni Aling Ledesma, yan ang sisira. Naku po ka. Mag-aral ka muna pag-abogado para malaman mo kung ano yung nasa konstitusyon. Matagal na nga hindi pinapayagan yung tiyatsa na yan. Sinusulong nyo. meet with them? I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Si House Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua iginiit na baka napapanahon na ring silipin ang Saka pa. 1987 Constitution. Hindi lang dahil sa Isa pa to. Baka ayaw din lumalis sa pwesto. Di ba? Galingan nyo kasi. Kung ayaw nyo umalis sa pwesto, kunin nyo, gawin nyo yung tama para sa taong bayan. Wala Naswertehan ka pa nga Sa susunod talaga, wala na to. Taga Maynila, alam nyo na. ng impeachment kundi pati sa iba pang probisyon, kabilang ang political dynasties. Konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Kung kayo lang magpapanukala at alam naman ng taong bayan na hindi kayo kapanipaniwala, hindi yan susulong. Hindi aabante yan. Kasi bakit? Di ba kayo nga yung bumibira sa magandang pamamalakad ni Tatay Digong. Kayo nga yung bumibira sa magandang ginagawa ng BP Sara. Tapos kayo magsusulong ng tiyatsa. Ano isipin ng tao? Gusto nyo lang sa pwesto habang buhay? Oo, ganun ba yun? Kasi pag napalitan ng tiyatsa, kung ano-ano na lang ilalagay nyo doon, kayo na ang bida. Kayo na hanggang dulo, 30 years, 20 years. Hindi pwede. Uubusin nyo na. Bagsak na ho ang Pilipinas. Bagsak na. Tiyatsa, di pinag-uusapan ayon sa palasyo. Malabo kay Senator JB. Talaga ba? Mamaya, Mamaya, bigla na lang yan ha. Malabo ba talaga? Alamin natin dito. Malabo na raw na makapag-chacha o charter change sa Administrasyong Marcos ayon kay Senador JB Ejercito. Pinalutang yan matapos ang pagpapatibay ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte.
Ang Malacanang naman sinabing hindi ito pinag-uusapan. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang usapan ng tsa-tsa sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni mismong Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o charter change matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong July 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, nakatuon lang ngayon ang Pangulo sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng tsa-tsa sa huling meeting nito sa kanyang economic team noong Biyernes. Diyos ko Pero sabi po. ni Yusek Castro, kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa tsa-tsa, aaralin ito ng Pangulo. Ayun Sabi na. naman ni Senator J.B. Ayun na. Ejercito, malabo ng mabago ang konstitusyon sa ilalim ng termino ni Marcos Jr. Wala na, halos 2 taon na talagang mahirap na yata ihabol. Sa ngayon, no? Open po ako dyan, pero pag-aralan muna natin kasi pag binuksan mo yan, maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, no? Hindi lang yung isang probisyon. Sabi naman ng Akbayan Party List na Naku, minorya sa sabat. Kamara, hindi ito ang panahon para sa tsa-tsa. Lisa ka Alam pa. naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At yung greatest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. 1987 pa ang konstitusyon, halos 4 na dekada na ang tanda. Kaya may mga mambabatas na nagsabing kailangan nang i-update ang saligang batas. Sa Biyernes, February 6, tapos na ang 1-year bar rule at pwede na ulit magsampa ng impeachment complaint laban kita nyo. kay VP Sara. Sabi ng May hugot sila, BP Sara. May pahapyaw lang sila sa tsa-tsa, pero eto na. Kay BP Sara pa rin ang tumbok nila. Kahit sabihin natin, tapos na, February 1 yung 1-year bar rule. Magsampa kayo, subukan nyo. Basura pa rin yan sa Supreme Court. Bakit? Bakit ang tanong? Ano ba ang sustansya na ibinigay? Alam na nga ng Supreme Court na yan ay pampupolitika lang. Diba? Sinagot na rin ng COA, may ebidensya galing COA, alam na kung ano gagawin. Panibago na naman yan. Panibagong complaint, panibagong basura. Babasura lang yan for sure. Bibilang lang yan ng mga ilang buwan, para mapagtakpan ang mga baho nila, lalong-lalo na yung umuugong. Kasi yan yung pwedeng panakip doon sa baho ng mali-malitang pera eh. Yang igagawin nila kay BP Sara eh. Di ba? Kasi maganda pag pinag-uusapan si BP Sara. Talagang takip talaga ang issue ng mga mabahong issue. Kaya yan ang panakip butas na gagawin nila doon sa mali-malitang basura. No, pansinin nyo, pag yung impeachment na yan, uusog, mainit ang usapan. Totoo yan. Kasi yun ang target nila. Mapabagsak si BP Sara, marami nagmamahal kay BP Sara. So, tatangkilikin yan. Siyempre, marami magre-react yan. Bakit na naman may impeachment si BP Sara? Tapos na nga. Binasura na nga. Yan ang, alamin nyo, ganun mangyayari yan. Tuloy. Akbayan Party List, kausap na nila ang mga citizen complainant na posibleng maghain ulit ng bagong impeachment complaint Sila vice. rin. Wag lang daw sanang may mauna mag-file ng mahinang impeachment para lang umandar na ulit ang 1-year bar rule. Magkakarerahan na naman sila. Magkakarerahan na naman sila kung sino mauuna sa impeachment, pangalawang impeachment. So, halimbawa, pag may nag-file ng pangalawa, unang yung nag-file, sa pangalawa to kasi nabasura yung una. May nag-file ng February 6, umaga-umaga pa lang. Yung mga kaliwa. Tapos meron nag-file na naman yung mga congressman na budol, na walang ginawa kundi magbatikos. Pangatlo, yung mga kwentuhan nila na meron daw madriaga o sasama nila. Meron pa dyan yung mga pari-paring damaso. Madami yan. Hanggang sa yung issue ng mali-maleta, wala na. Pero wag niyong kakalimutan kung sino yung leader, o sino yung dumorobo ng mali-maleta, kung sino yung pinaghahatidan ng mali-maleta. Wag niyong kakalimutan kung sino sila. Diyos ko po, walang napanagod na The Big Fish, kwentong kutsero, sarsuela, kwento ng, alam mo yung kwentong barbero, na sinabi kailangan may mapanagot. Wala, kawawa lang yung kontraktor na Diskaya. Yung iba nga, wala na. Yung dapat na sila yung makulong. Ayun,
Sila pa yung state witness. Agoy, agoy, agoy. Panghuhuli sa mga DDS na nagmotorcade sa Cebu, may kota raw. Nako. Kaya naman pala ng huli. Alamin natin to. Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong. So, ako naman, ayokong makialam dahil parang ang katotohanan doon yung mga pulis, bumubulong pa nga yung ibang opisyal eh. Sinasabi lang, Sir, Duterte kami, Sir, pasensya na kayo talaga kayo. Yung iba sinasabi, Sir, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Duterte sa kapulisan. May mga quietly, no, na bumubulong na, Sir, kasama nyo kami. Siyempre, galit din sa korupsyon. Pero nung sinabi na pasensya kayo, may order at kailangan may mahuli, yun na, alam ko, hindi na naman galing sa pulis ng Cebu yun eh. May utos na galing sa taas. May nangyayari at may nangyaring korupsyon. At kailangan ng taong bayan na may pananagutan o meron talaga mga opisyal. O para sa akin si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kaya na. Kung inayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Naunahan na nga tayo ng Vietnam eh. Naunahan na nga yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand. Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. Yes, Boss Dada, actually, nandito na ako sa Maynila, nagkaroon ng motorcade caravan. Ngayong araw. Okay. Kaya nga nung sinabing pupunta ako dyan sa Banatero, sabi ko baka hindi ako umabot. Sa kadahilanan na galing pa kami sa Batasang Pambansa. Pero napakaganda ng motorcade caravan ngayong araw. Malaki, maraming nag-participate at naging mapayapa. Yung sa Cebu, nagulat kami dahil katulad ng nabanggit mo, 3 beses kaming hinarang. Maraming checkpoints, pati yung mga gustong umattend, hinarang nila. Pagkatapos nung pupunta kami ng Puente Esmeña kasi Grabe, Freedom no? Park naman yon at doon nakasara kami magtitipon-tipon. Hindi kami pinayagan. Sabi daw may mga ginagawang construction doon na yung tinatanggal daw yung mga Christmas tree. So, ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa lugar ng magdi-disperse na kami. Nagsalita kami ng maikli sa mga kasama, nagpasalamat kami. At matapos noon, nung pumasok na kami, umiinom ng tubig, nagkakape. Siguro mga 10 minutes, lumusob yung mga pulis. Pagkatapos nga, inaresto yung, nung unang pagkakalam ko nga, 7, kinuha yung mga motor, mga 10 motor yun. Nung lumabas kami, ayun, nagkaroon ng konting kaguluhan, nagnegosasyon, tapos si Jun Abines nga yung isa sa mga leader doon sa Cebu, sabi niya, ako na lang po ang susurrender dahil ang panawagan ni Jun Abines at pakiusap niya, wag nang idama yung mga iba pang motorista at saka yung mga motor na kinumpiska. Ganun na nangyari. Napakawalan naman yung mga motor at yung mga motor, yung dalawa ata na naiwan sa presinto. Pagkatapos, ngayon lang siya, kung di ako nagkakamali, kaninang umaga lang siya pinakawalan sa Cebu. Medyo ibang klase talaga. Hindi maganda yung naging experience namin. Talagang parang pinapakita talaga yung yung lakas ng kapulisan, ginagamit laban sa atin, na katotohanan tapos na naman. Wala na, peaceful na, wala na dapat issue. Pero ginawa pa rin nila yon. Ibig sabihin na, Kong Mike, wala kayong ginagawang masama dyan at bigla pa kayong gustong hulihin, no? Kung kailan tapos na yung Yes. nyo. Tapos na. Nagbigay ng pagkain, tapos nagulat pa nga kami yung mga motor, nakapark doon sa bangketa, which is a private, kaharap ng private property kung nasan kami. Inurong pa nila, tapos ang sabi, niharang pa daw sa kalye, obstruction of traffic. Eh kung titingnan mo naman, ang luwag ng kalye, wala nang dumadaan dahil maaga pa rin naman yun. At doon sa kabilang kalye, ang dami nakaparadang kotse, wala silang ginambala doon. Pangalawa, alam mo naman yan, tapos na nga eh. Ano ba ang pagsabihan nila na baka pwedeng itabi yung motor, which I don't think na may obstruction talaga. At ang pangatlo nakakagulat, nagdatingan sila. Siguro mga dalawang van na mga SWAT team, may long arm. Ang mga pulis na dumating, humigit kumulang siguro mga 50 pa para puntahan lang kami. Kung ako'y nagtataka lang, bakit si Jun Abines ang hinuli, hindi kayo? Diba? Or kung sino man, bakit mag-isa lang siya?
Hindi ko rin alam dahil yung isang kasama ko doon, si Jimboy, isa din sa mga leader, sabi niya, sige, huliin nyo na lang ako, huwag nyo kunin yung mga tao. At kami din, nandun naman, nasa harapan. Pero ang katotohanan, talagang dapat wala silang hulihin eh. Tama. Dahil tapos na yun, wala nang ginagawa yung mga tao. Kung ang rason nila, for example, is galit sila dahil wala daw permit o galit sila dahil yung nagugulo yung ASEAN meeting doon, maintindihan ko pa na kung doon mismo kami hinuli. Pero ito talagang tapos na, wala na kami ginagawa at doon lang sila pumasok. Kaya ko to natanong ko kasi alam ko wala naman dapat hulihin, no? Kaya lang meron ng harassment before sa kanya eh. Baka konektado to, hinanapan lang ng butas para tuloy-tuloy yung harassment. Gusto lang siya talagang patahimikin. Totoo yun. At ang isa pa rin doon, siguro parang sinisignal nila yung Cebu na huwag kayong kumilos ng ganyan. Kung hindi ay, yun, kagawa namin kayo ng kaso, huli namin kayo. Tama yan eh. Nangyari yan kay John. Pero alam mo, in the past daw, hindi naman kinikwento ng mga kasama natin sa Cebu, sila Moises, wala naman daw silang ganyang nararanasan. First time nilang nakakita ng ganitong paggamit ng dahas o yung ganitong klaseng panunupil na hindi kami makapagsalita, hindi kami pwedeng gumawa ng... Kasi Freedom Park yung Puentes Menya eh. Pwede Kita nyo, ganun pala yung nangyari sa Cebu. Nagkaroon kasi ng motorcade bilang pagsuporta kay Tatay Digong. At syempre, alam nyo naman, meron mga, parang nangyari na yan sa Davao, sa Kingdom. 'Di ba? Isa lang tao yung uhurihin nila, pero ang dami nila, ilang batalyon sila. Parang ganito rin, no? Peaceful naman yun sa Davao. Ito peaceful din yung rally dito. Pero ginawan pa rin ng kwento. Meron na kulong. Merong, parang kota, yun sabi sa video. Kaya, alamin natin dito, yung usapin ng charter chain, ngayon, napahiya ngayon. Talaga mapapahiya. Bakit? Anong sabi rito? Magandang araw. Ito muli ang Iparas kay Paras. Ako pa rin po si Eli Saludar. At kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Napaka-debonair looking natin today, ha? Piklawan tayo ngayon. Piklawan, oo. Piklawan na Leni Robredo Wing. Hindi ka doon sa mga talunan ng mga Ontiveros at sino pa yung mga ibang piklawan na yan. But anyway, magandang hapon po, mga kababayan. Lalo na yung mga nanganganib ang mga sitwasyon dyan dahil itong mga gunggong na mga senador, hindi pinag-iisip ang kapakanan ng ating mga mahal na mga kababayan dyan sa Taiwan, dyan sa Hong Kong, China. sa Macau, at saka sa mainland China. Pinapadeklara na persona non grata yung Chinese officials. Mabuti na lang, matino itong mga opisyal ng China at hindi agad sumunggab. Tama. At hindi agad nag-retaliate. Kung ang laki sana ang problema natin, paring Eli, kung nag-retaliate dahil sa kabubuhan nitong mga senador, nag-retaliate ang China at pinag-uupakan yung ating mga OFWs dyan, napakalaking problema ng ating gobyerno. Mabuti nang the China as a country who lived for thousands of centuries, civilization, matino ang pag-iisip. Hindi katulad nitong mga primitive na mga senators. Uncivilized thinking. Gusto nga ipadeklarang persona non grata ni Senate President Tito Soto eh. Ito pa itong si Iskol Bokol, Senator, hindi lang nagpapahiya sa kanyang sarili tungkol dyan sa issue ng China versus Philippines na dapat sana dadaan sa diplomatic na usapin, nagpakita din ng kabubuhan dito sa issue ng finality ng Supreme Court ruling
on the Duterte versus House of Representatives case? Paring Eli, ano ba masasabi mo dito sa school bukol na senador? Yun, talagang nakadidismaya. Kasi yung kanyang mga naunang statement, bagat meron na rin siyang interview ngayon, no? Bago natin siguro ibigay mo yung clincher mo dyan, iparinig muna natin yung interview Yung niya. interview na Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members be verified. Hindi pa pwedeng basta pirma lang. Okay. Ano? Siyempre, kailangan verified. Why? Kasi endorsement is a very, very important part of the constitutional requirement. Kaya nga, hindi ka pwedeng basta-basta mag-file ng impeachment. Halimbawa, ako, gusto kong mag-file. Hindi basta-basta mag-file ako kung walang mag-i-endorse. Or yung congressman mismo, mag-file siya ng impeachment. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-file. Kasi kailangan mo i-verify. Ano ba, naintindihan ba ni School Bukol? Yan ang sinasabi natin, kita nyo. Pati itong mga galing na former congressman ito si Paras, si Kong Paras. Kita nyo, alam niya kung sino talaga yung School Bukol. Walang alam. Kaya mahirap magsalita kung hindi mo alam kung ano yung kahinatnan sa mga susunod na araw. Kita mo, binaktuyo kagad siya. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli ho, pakishare, huwag mo kalimutan, like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell. Bye-bye!